Boss FZ5, sulit ba ang digital fuzz pedal na ito from Boss? Watch this video. Ang gitara at effects sa video na ito ay for sale sa tugtugtayo.com. Ayan, so mga kabanda, naghahanap ka ba ng fuzz pedal pero nalilito ka sa analog at sa digital na fuzz? Panoorin mo ang video na ito, baka sakaling makatulong. Ang Boss FC5 ay isang digital fuzz pedal na kayang gayahin ang analog classic vintage tones. Ang fuzz pedal kasi namayagpag siya noong 1960s saka 70s, kaya vintage yung mga original sounding niya. Ang tanong, sulit ba siya kung bibili ka ng ganito? O mas okay pa rin ang isang analog, digital or analog? Okay? Sa video na ito, i-breakdown natin lahat ng features, tunog, mga pros and cons, at kung paano mo siya gagamitin para makuha mo yung tone na para sa'yo. Ano ba ang Boss FZ5? Ang Boss FZ5 fuzz pedal, ang hirap sabihin, ay isang digital compact fuzz pedal na gumagamit ng COS-M modeling. So, ibig sabihin, instead na analog circuit, ginagaya nyo yung tunog ng mga classic fuzz pedal mula 1960s at 1970s. Compact siya dahil para kang may tatlong fuzz pedal sa isang maliit na box. At yung tatlo na yon, yun yung pinakasikat na fuzz pedal na gamit na gamit. Okay? So, sa halip na bumili ka ng tatlong magkakaibang fuzz pedal para sa kanilang iba't ibang tones, so isa na lang. So, i-check natin yung mga knobs at controls ng pedal na ito. Simple lang ang controls nito, pero powerful. Ayan, meron itong level. Ito ang output volume ng pedal. Pwede mong ipantay sa clean tone mo o gamitin mo yung boost para sa solo, yung mga solo part. Next knob, yun yung first knob. Yung second knob natin ay fuzz. Ito naman na nagko-control kung gaano ka-heavy ang distortion ng pedal. Pag low, gritty vintage breakup ang tone niya. Okay? So pag high naman, full fuzz saturation at mahaba yung kanyang sustain. At yung pangatlo, finally yung ating pangatlong knob, ang tawag dito ay yung mode switch knob na pinaka-importante sa tatlo dahil dito ka mamimili kung anong klaseng fuzz style pedal ang gagamitin mo. Meron siyang tatlong modes, F mode, M mode, at yung O mode. Ito kasi yung tatlong klaseng fuzz pedals o fuzz tones na kilalang kilala noong 1960s at noong 1970s. Ang F mode or fuzz phase, ito ay warm, smooth at pinaka-musical sa tatlong klase na fuzz. So safe ka dito kung gusto mo ng classic lead tone. Yun yung first mode natin, F. Fuzz phase mode. Yung next mode natin is M. Ibig sabihin niyan, maestro style fuzz. Yun yung M mode. Okay? Ang M mode ay mas vintage, mas thin, mas cutting. Para siyang old radio na fuzz. So ito ay bagay na bagay, perfect sa mga garage rock vibes na tugtugan. Gibson ang commercially nagpakilala ng maestro style fuzz noong nilabas nila yung Maestro Fuzz Tone FZ1 noong 1962. Mas sumikat ang M, yung Maestro, ng ginamit ni Keith Richards ng Rolling Stones sa kantang, alam mo na, hulaan mo. I can't get no satisfaction. Okay? So ang third mode ng Boss FZ5 ay ang O mode o yung Octavia style. Ito ay dinevelop ni Roger Mayer para kay Jimi Hendrix talaga noong 1976 siguro. Gandang-ganda siya doon sa fuzz phase. Gumawa siya ng sarili. Ito yon, Octavia style. Sa O mode, medyo wild to, medyo experimental. Dito ka mag-e-enjoy kung trip mo yung mga Hendrix style na mga leads.
O mode. Ginawa talaga to para kay Jimi Hendrix. Siyempre, nauna yung fuzz phase and then eventually yung Octavia style na fuzz. Punta tayo sa pros and cons ng Boss FZ5. Balik tayo sa FZ5. Pro, tatlong fuzz sa isang pedal. Yun ang primary pro niya. Consistent din siya kahit saan ka tumugtog. Okay? Pangatlo, compact at madaling gamitin. At syempre, beginner friendly. And finally, syempre, hindi mawawala kapag Boss ang gamit natin. Reliable Boss quality. Matanda ka na, boy pa to. Yung mga cons naman, yung hindi masyadong maganda, so hindi siya kasing organic ng mga analog fuzz. Medyo compressed yung feel niya. Hindi ganun ka-reactive sa volume knob ng guitar. So, dapat kasi sensitive siya sa guitar knob, na guitar volume. So, yung ibang modes, hindi agad madaling gamitin. Mahirap i-tweak, i-tone. So, yun. Yun lang naman ang ating mga cons for this pedal. So, para kanino ito? Para kanino ang Boss FZ5? Ang pedal na ito ay perfect kung ikaw ay beginner na gustong mag-explore ng fuzz. So, ito na yon. Tatlo agad yung ma-explore mo. Different settings, different sounds, different tones. Pwede rin ito sa guitarist na gusto ng multiple fuzz tones. Dahil tatlo nga siya, fuzz tones. At pwede din ito sa mga gigging player na kailangan ng consistent na mga sound, consistent tones. At sa mga gitarista na ayaw ng hassle na vintage pedal. Modern looking, tatlong fuzz, classic analog, trying hard na sound. Pero kung sensitive ang pandinig mo at purist ka talaga sa analog, yung gusto mong raw, wild, unpredictable fuzz, baka hindi ito yung hinahanap mo na fuzz pedal. Okay? Paano gamitin? Paano gamitin ang Boss FC5? Practical guide. So tip number 1, start ka sa F mode o yung fast phase mode. Ito kasi yung pinaka-safe at pinaka-musical sa tatlo. Dito ka muna mag-adjust, dito ka muna mag-tweak, dito ka muna mag-experiment. Ayan. Dito ka maghanap ng tone na mas maganda at babagay sa iyo. So tip number 2, set your level properly. Huwag masyadong mahina kasi ang fuzz kailangan ng volume para mas mag-open up. Kung sobrang hina naman, baka para ka lang naka-clean. So i-adjust mo lang yung level na tamang-tama para sa hinahanap mong fuzz tone. Tip number 3, use your amp wisely. Mas maganda siya sa clean amp, slightly may distorted, slightly break up. Pero ikaw pa rin ang bahala mag-tweak at maglaro. Tip number 4, don't max everything agad. Huwag mo munang i-max out lahat. Timplahin mo bawat level, bawat volume, yung bawat level ng knob. Minsan mas maganda yung tone sa medium setting kaysa sa full fuzz or yung mid-low, yung middle ng mid tsaka mid. Yan. So hanapin mo na lang. Tip 5, pair with other pedals. So try mo lagyan ng delay, ng reverb or kahit ano with ambient. Final verdict mga kabanda, sulit ba ang Boss FZ5? Kung gusto mo ng madaling gamitin, ng versatile, ng reliable fuzz pedal, yes, sulit siya. Okay na siya. May tatlo ka pang pamimilian. Pero kung hinahanap mo yung tunay na analog fuzz experience, medyo iba yung datingan nito. So sa madaling salita, hindi siya replacement for analog. Isa siya sa pinaka-practical tool para sa mga modern guitarists in terms ng fuzz tones. Okay? Yon, mga kabanda, kung nagustuhan mo itong ating video review, like and subscribe at comment mo sa baba, digital ka ba o analog fuzz? See you sa susunod na video. Tugtog tayo.